So pakinggan natin, Henry, ang tanong na magmumula naman, hindi lang sa isang tao, Grupo kundi pala ito, no? grupo ang tawag sa kanila ay Pusong Pinoy at sila ay nagmula sa Abuja, Nigeria. Kung kayo po ang magiging Pangulo ng ating bansa, ano ang inyong positibong gagawin para mapigilan ang patuloy na pag-alis ng ating mga skilled and non-skilled human resources? Okay, yan po ang grupo Kumbaga, sa Nigeria. Yes, Pusong Pinoy. kumbaga brain drain, ano, yung tinatanong niya is in relation dun sa brain drain. Na yung mga skilled workers natin, yun ang lumilisan. Unahin po natin si Senador Jambi. Meron tayong statistics na nagsasabi na dito rin sa Pilipinas may kakulangan ng nurses. 1 nurse to 26,000 sa ating population. Ngunit hindi natin kaya panatiliin dito yung mga nurses dahil sa napakataas ng pagpunta nila sa abroad, napakataas ang sweldo nila. Ako kasi, ang pananaw ko, kailangan magkaroon tayo ng subsidies. Kagaya sa agriculture, I'm against GATT, I'm against WTO. I believe in agricultural subsidies. Ganyan rin sa labor force. Kung hindi mo bibigyan ng wage subsidies, yung mga unskilled labor, lalong-lalo ngayon, yung mga skilled labor, aalis sila ng aalis. Marami naman kung masugpo natin ng korupsyon, marami rin pondong pwedeng magamit at i-invest para mag-subsidize sa labor. Mag-subsidize at magbigay ng extra jobs, extra skills at labor subsidies. I'm a protectionist at heart. Globalization is not the only answer. Bagamat I'm not saying I'm against globalization, it is not the only answer because we are not a developed country. We are still a third world country. Kanya tumutol ako sa GPEPA dahil sa unequal treatment ng nurses doon. Kanya, wag natin naman ipagbili sa mga Hapon yung mga nurses na pagpunta naman nila doon, they have to learn Japanese and they will never be able to get hired. Dito na lang natin i-hire sila at bigyan muna natin ng labor subsidies or alternate jobs. Kasi sumusobra ang nurses, sumusobra ang engineers dito sa ating bayan. Salamat po. Okay, maraming salamat, Senator Madrigal. Marami sa ating mga kapamilya po ngayon na nakikinig sa labas ng himpilan, ano, at nais ding magtanong. Kaya tawagin natin ang ating Radyo Patrol na si Jeffrey Hernaez. Jeff, please come in. Yes, magandang hapon sa iyo, Ms. Kay. Narito ako ngayon sa PM Calaw sa lungsod ng Maynila kasama ang ating mga kapamilya na kanina pa nakatutok sa usapang OFW Leaders Forum. At kapiling ko ngayon si Nanay Luz Kanimik, 45 anyos at may 6 na anak at magtatanong rin sa ating mga panauhin. Nanay Luz, ano po inyong katanungan? Tanong po para kay Senator Jambi Madrigal, ano po ang inyong magagawa sa ekonomiya ng bansa para hindi na kami mapilitang ng ibang bayan at iwanan ang aming pamilya? Maraming salamat. Maraming salamat, Nanay Luz. At muli, ang tanong ni Nanay Luz ay para kay Senator Jambi Madrigal. Ano ang inyong magagawa sa ekonomiya ng bansa para hindi na mapilitang mga ibang bayan ang mga Pinoy at iwanan ang mga pamilya? Back to studio. 45 seconds lang, kagaya ng sinabi ko, kailangan yung yaman na binabalik dito ng overseas workers sa remittances at yung yaman ng OWA Fund at iba-iba pang mga overseas funds ay kailangan gamitin para sa mga overseas workers para pag bumalik sila o ma-displace sila o para in the long term, hindi na sila kailangan pumunta sa abroad. Itong yaman ng overseas workers, yaman hindi ito yaman ng gobyerno, sinasabi ng gobyerno, yaman nila ito, pero yaman ito ng overseas workers na kailangan gamitin para sa kanila. 45 seconds lang, pero ang sasabihin ko, pinaka-importante dito, na kung magkaroon ng change in administration, pangalagaan talaga ang needs ng overseas workers so that in 10 to 20 years, magkaroon tayo ng phase-out ng diaspora, ng immigration, at magkaroon tayo ng phase-in ng overseas worker na hindi na sila mamumuhunan sa gobyerno, kung hindi ang gobyerno ang dapat mamuhunan sa mga overseas workers na bumalik. Thank you. Kasama po natin si Ms. Cecil Flores.
Oy Banda ng Visayan Forum Foundation bilang kinatawan po ng sektor ng OFW. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Cecil. Meron daw po kayong panawagan. Magandang hapon kayo. Salamat sa pagkakataon na ito. Narito po ang apela ni Dondon Lanuza. At ito po ay babasahin ko sa inyong lahat. Ako po ay si Rodelio Dondon Lanuza, na kasalukuyang nakapiit sa Daman Central Jail ng bansang Saudi Arabia simula pa po noong Agosto taong 2000. Ako po ay nakasala sa krimeng pagpatay sa isang Arabo at hinatulan po ng parusang kamatayan noong Hunyo taong 2002. Ako po ay nag-aapila na ikonsidera ang hatol. Ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa pong resulta ang aking apela sa Court of Assization. May 6 na taon pa po simula ngayon bago ipataw ang aking hatol. Pamilyado po ako at may 2 anak at patuloy po ang aking pamamalimos. At kahit kanino sino para lamang po mabuhay, makakain, at mapag-aral po ang aking 2 anak. Ako po ay umaapila at humihingi ang inyong tulong na bigyan pansin ang aking hinaing, ang aking kaso, na mapalaya na po ako upang makapiling ang aking mahal sa buhay. Maraming salamat po at pagpalain nawa po kayo ng may kapal. Senador Jambi. Hindi po tayo makarest back kung hindi natin rin-rescue. Maraming complaints dito sa natatanggap kami. At ito ay isang nagpapatunay na hindi kasi binibigyan ng immediate legal aid itong mga naakusadong Pilipino sa Middle East. For example, maraming beses humihingi sila ng legal aid at pinapadala translator. In the first 24 hours, yung atin mga embassy, hindi sila gumagalaw, nagpapadala ng legal aid. Kanya napapaamin itong mga Pilipino sa mga krimen na hindi nila ginagawa. Ang problema dito kay Dondon, yung sinabi ni Senator Escudero na may blood money o yung hari ay pwede mag-pardon. Pero sa kaso niya, hinihintay na yung anak niya ay maging 18 years old. Ni hari, ni blood money, hindi sila papayag kung sasabihin ng anak, kailangan patayin si Dondon. Kanya napakahirap ng kaso niya kasi hindi siya nabigyan ng immediate legal aid. Under duress, pinaamin siya, binigay lang sa kanya translator. Kanya kung mapaupo ako, itong mga ambassador at itong mga sa DFA, na hindi tumulong kay Dondon ay dapat talaga silang imbestigahan. At huwag natin papugutan ng ulo ang mga inosente dahil sa katamaran ng ating DFA at ng Okay. ating gobyerno. Maraming salamat po, Senator Jambi Matrigal. At ito na ang ating pinakaabangang bahagi ng ating programa. Toots. Kanina po nagkabunutan ang ating mga leaders doon po sa fishbowl na naglalaman ng mga talagang matitinding mga tanong. Pang-Einstein O, ng mga pang-Einstein. tanong. Oo. At ito po ang sasagutin ngayon ng ating mga leaders at doon po sa mga tanong na kanilang nabunot doon po sa fishbowl, nandun din yung order. Mm-mm. Oo. Kahit tayo, Henry, hindi natin alam, kahit si Jasmine, siguro hindi alam kung ano yung nilalaman ng mahiwagang fishbowl na yon. Okay, tignan natin.